Hello sa lahat ng aking mga kapatid na star viewers. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid? Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, pakilakasan na lang po ng volume ng gadgets ninyo dahil hindi ko po gamit ang aking mikropono. So, ang reading natin ngayon is, ito ang dahilan kung bakit siya lumayo sa iyo. The person on your mind. Yung taong iniisip mo ngayon. Alright? So, lately siguro ito yung iniisip mo palagi kung bakit alof itong taong ito, bakit hindi kayo nakikita na or something wrong para para magkaroon ng sagot itong mga palaisipan ninyo. Okay, this could be a work related or friendship, a family member or love reading. So kayo na po ang bahala makaresonate dito. So this is collective reading. Kunin nyo lang po kung saan kayo nakakaresonate. Hindi po ito makakaresonate sa lahat. Okay, wag lang po tayong bitter kung hindi man kayo nakakaresonate. Kung hindi naman, then next reading na lang ulit. Okay. Alright, Spirit Guiding, just kunin natin yung energy ng person nila. What's going on with their person? Collective reading. Kamusta ang person ng viewers natin? Okay. Alright, I'm getting the person might... okay. Someone here might be pregnant. Maybe you are thinking of the person as currently pregnant or hoping. Siguro pinapangarap niya na mabuntis siya. Yeah. I'm also getting like somebody, itong taong nasa isip mo ngayon. Alam niyo guys, minsan, you guys, okay, mixed energy to ha. Isasahin ko na lang. Someone here who's watching this reading, napaka-intuitive ninyo mga kapatid. Yeah. So, siguro lately, napapaisip kayo sa taong ito. Parang out of the blue. Or siguro, parang lagi mo siyang iniisip. It's because this person, itong taong ito ay nagkaroon ng panaginip o napapanaginipan kanya. Para kayong, it's like you are sensing each other's energy. So, kung naiisip mo siya or bigla mo siyang naalala, meaning this person is thinking of you. Napapaisip din siya sa'yo. Minsan, nagkakaroon din siya ng nightmare. Napapanaginipan ka rin niya. Hindi rin siya makapaniwala na kung bakit bigla kang lumitaw sa panaginip niya. I'm also getting like no communication. Wala kayong communication ng taong ito. And I'm also getting like this, you could be dealing with your spouse, your partner. Okay? I'm also getting like a sisterhood and friendship. Very specific. Okay. So, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakaresonate dito ha. So, what else, Spirit Guardians? Tell me about the Temperance. You are dealing with also the person na napakababait, religyoso, generous, magastos, at siguro meron tong parang buntis ng buntis or siguro may pamilya na. I'm sorry, buntis ng buntis. Ano ba yan? Buntis na buntis meaning siguro multiple children na. Siguro may mga anak na ito. Or siguro ikaw din tong parang naiinggit ka na. Or siguro papaisip. Hindi lang sa inggit ano. Pero siguro napapaisip ka rin na buti pa siya nakailang anak na samantalang ako wala pa. I'm still trying. Meron itong energy na I'm still trying na magkakaanak. Alright? And yung iba sa inyo dito, yeah, someone here is like, your person right now, nagkakaroon siya ng mga anxiety, takot, yeah, or trauma. Yeah. So, yung iba dito, your person's not doing well. Ang dami niya your person's facing like calamity, mga pagsubok sa buhay. So, which mean is, marami siya mga trauma, pagsubok, not doing well. Yung iba dito. Yung iba naman sa inyo dito, maraming tattoo. Maybe you're dealing with someone na maraming tattoo. Or mahilig mag-meditate. Siguro foreigner. Yes. And this person loves nature. This person always thinking of you. Yeah. Meron itong this person's, yung tipo na bago siya matutulog, iniisip ka muna niya. And then that makes that person happy. Pagka napapaisip siya sa'yo, pikit niya lang yung mga mata niya, napapangiti na siya. Parang kontento na siya na
makikita kanya sa kanyang imagination. Yeah. So again, meron ditong distance. Merong long distance dito. You might be dealing with a foreigner. Or maybe you guys are not talking at this moment. Meron naman ditong you are dealing with your partner, with your spouse. Siguro sa simbahan. I'm also getting like a friendship. Yeah. And that's why, kaya ka dito napupunta sa reading na ito, maybe you are feeling na, bakit parang lumalayo ang taong ito sa akin? Anong dahilan? Okay, so, kunin natin yung reading kung ano ba talagang dahilan kung bakit yung person ninyo ay lumalayo. Okay. Alright. Maybe this person, lumalayo siya dahil something about like, kunti lang ang nabibigay niyang tulong. Parang nahihiya siya. Nagkakaroon siya ng something about like nahihiya siya. The part of the reason, okay? Isa sa mga rason niya na lumalayo siya sa iyo is because yung tulong na ibibigay yung tulong na ibibigay niya sa iyo is not enough. Parang it's not enough for you. So, siguro nagkakaroon siya ng anxiety for that dahil may pride itong taong ito. Parang nahihiya din siya. Hindi lang sa pride, nahihiya din siya dahil sa tulong, pagdating sa tulong, komunikasyon, again, ilap lang siya sa komunikasyon. Pagdating sa tulong, kukunti lang ang nabibigay ng tulong dahil hindi naman siya mayaman. Talagang parang budgeted lang itong tao ito. Okay? Yung iba naman sa inyo dito, your person is like, lumalayo siya sa iyo dahil focused na muna siya sa pag-aaral niya, sa trabaho niya, sa finances niya. Yeah. So, focus yung person mo sa current situation niya na papalaguin na muna yung knowledge niya, yung mga natutunan niya, yung sa trabaho, this could be related sa trabaho, sa pag-aaral, sa school. Yeah. And lumalayo siya sa iyo dahil mas inuuna niya muna yung career. Something about, mas inuuna niya muna yung career. O talagang busy lang talaga siya sa career niya at sa pagpapalago niya ng finances niya. Yeah. Or sa pag-aaral din. There's a reason kaya lumalayo yung person mo, busy din siya sa pag-aaral or talagang ang dami niyang ambisyon. You are dealing with a person na napaka-ambisyosa or ambisyoso. Yeah. At your person is wanting to fly high. Gusto niya mag-elevate or mabago yung buhay niya. Or something like that na most likely talaga is focused na muna talaga siya sa mga plano niya sa buhay. Sa career, sa trabaho, parehas naman career ng trabaho, business, yeah. Meron talaga dito na focus na muna siya. Kaya siguro limit lang yung communication niya sa iyo. It's because busy lang talaga siya sa trabaho niya. Busy lang talaga siya sa pag-aaral niya. Yeah. Okay. And I'm also getting like, the person that, yung tao mo ngayon na currently you are thinking right now, your person doesn't know how to communicate with you. Hindi niya alam kung paano kakausapin. Hindi niya alam kung paano ibalik yung nakaraan. Yung maganda yung pag-uusap, yung maganda yung communication, yung friendship. Your person is like building. Yeah. Humahanap na muna siya ng paraan kung to build that courage, that tawag doon, yung lakas ng loob para magkaroon ng communication ulit sa inyong dalawa. At this moment, I think your person's not ready right now na mag-usap kayong muli or na ibalik yung nakaraan. Kasi sa ngayon, focus na muna siya sa mga ginagawa niya, sa finances niya, sa pag-aaral niya. What else, Spirit Rangers? Anong dahilan kung bakit siya lumayo sa ating mga viewers? Okay. Meron ditong pamilya. You might be dealing with a person na married. Okay? So, vice versa ito ha. Minsan nagkakapalit-palit yung energy. Siguro ikaw itong may asawa na, kaya hindi na siya
magbabalak o magtatangka pa na lalapit sa'yo or mangliligaw sa'yo o suyuin ka is because nakikita niya na happy family ka naman na. Masaya na yung pamilya mo. Yeah. So, kaya, that's also the reason kaya lumalayo siya sa'yo. Dahil may pamilya ka na, may asawa ka na, masaya ka naman na, parang kontento ka naman na sa napili mo, sa napili mong buhay. So, wala nang rason para mangligaw pa siya sa'yo. So, until now, naiisip ko pa rin ng person mo. Kahit na sabihin natin may asawa ka na, or may committed ka na, your person still imagining about you. Sometimes, ini-imagine niya na, what if kung ikaw yung naging partner niya? What if kung naging kayo? But then again, hanggang pag-iisip na lang siya or daydreaming na lang siya doon. Hanggang doon na lang siya. Even na wala naman na siyang komunikasyon sa'yo or wala na kayong pag-uusap, but then again, that's the reason kaya hindi naging kayo or hindi na siya nag-pursue para ligawan ka. Para kausapin ka. Para saan pa may asawa ka na? Para saan pa nakita ko ng may mga anak ka na? Masaya ka naman na. Kontento ka naman na. And for that, happy na ako na masaya ka. And then again, sometimes this person have experience, nagkakaroon siya ng experience ng mga bad dreams, or meron kasi dito na this person, kaya siya lumalayo sa'yo, your person is trying to move on. Sinusubukan niya makapag-move on sa'yo, especially ikaw itong may asawa na or karelasyon na. Or in general, kahit na wala na kayong komunikasyon, your person is trying to move on from you. Kaya lang minsan nagkakaroon siya ng anxiety or bad dreams, ika nga. But then again, your person still thinking about the good times with you, mga kapatid. Okay? And yung iba naman sa inyo dito, yes, kaya lumalayo yung person mo, especially if you're in a relationship with this person. Kung ikaw itong in a relationship na, siguro napapaisip ka kung bakit lumalayo yung person mo, anong dahilan. The reason is, hindi ka na kasi nagiging sweet sa person mo. Parang nagkakaroon na ng bitterness. Kasi nagkakaroon ng pagkakaiba. Siguro noon, malambing ka, sinusuyo mo siya palagi, date, yung parang lagi kayo nagde-date, I'm sorry guys. Or expressive kayong dalawa, kaya siguro nagkakaroon ng lack of communication. Kaya nagiging, when it comes to relationship sa iyo at ng partner mo, kailangan talaga ng, kailangan continue pa rin yung suyuan. Kahit na may mga anak na kayo, kahit na magkaasawa na kayong dalawa, or boyfriend-girlfriend na, dapat continue pa rin yung suyuan, yung pagliligawan. And for that, it will help na mag-strong yung bond ng relationship ninyo. Mag-grow pa yung pagmamahala ng yung dalawa. Yeah. Okay? So now you know guys, kung bakit lumalayo yung loob ng partner mo, is because somehow, nagkakaroon ng detachment. Pagliligawan, yeah, yung communication, siguro hindi ka expressive na or somehow hindi na kayo naging expressive sa isa't isa. Dapat talaga, andyan pa rin yung expressive ninyong dalawa, yung ipapakita niyo yung pagmamahal. It's not just by action, also by the words. Yung iba naman na sobrang sa words, wala namang action. Kailangan both side. Actions and words. Okay? Para happy family, happy relationship. Yeah. So, what else? Spirit guardian angels. Ano pa? Ano ang dahilan kung bakit lumalayo ang person ng ating viewers? Okay. Despair. Okay? So again, lumalayo itong taong ito kasi feeling niya loser siya. Wala siyang maibibigay na tamang buhay or sa finances, hindi kanya kayang buhayin. Yeah. Or I'm also getting like again, reverse din have vice versa. This could be you. I'm getting like
kaya lumalayo itong taong ito, again, di ba sinabi ko na kanina earlier na you are dealing with a person na ambisyosa or ambisyoso. So, siguro ikaw, kapatid, hindi ka siguro, nakikita niya siguro, hindi niya nakikita yung future niya sa'yo, like, especially sa finances, siguro kulang lang yung kinikita mo. So, kaya siya lumalayo sa'yo dahil you have to find your way to elevate yourself. You know what I mean? Para aangat yung buhay mo. Kaya siguro, lumalayo yung person mo, if you are dealing with a person na mataas yung pangarap niya, kasi nakikita niya na kulang pa. Hindi pa tama o hindi pa enough yung kaya mong ibigay sa kanya. You are not the right person for this, the person in your mind right now. I hope you understand me. Kung ikaw itong walang trabaho or konti lang yung income mo or yung kinikita mo, so your person, nagkakaroon lang siya ng gap dahil you are not the right person. I mean, yes, may nararamdaman man siya, kaya lang, when it comes to finances, kulang. You need to work so hard to elevate. Okay? Para umaangat or tumataas yung antas mo sa buhay. So again, this is the right time for you, kapatid, na to keep going. Yeah. Hindi man kayo nagkaroon ng or kung hindi man naging kayo or magiging kayo ng taong ito, it's better na tama lang din na focus ka na lang muna sa sarili mo, sa finances mo, sa pag-aaral mo, and then maybe one day you will meet the right person. Natatanggapin ka kahit na mahirap lang kayo, tatanggapin ka kahit anong pagsubok na darating sa buhay nung hindi ka iiwan sa ere. You know what I mean? So, iba-iba yung experience natin, iba-iba din yung tao. So, it's up to you. If you want to stick with this person na ambisyoso, or talagang you are not enough. Okay? So, again, this is I'm giving you encouragement para ma-encourage ka or giving you a confident na kaya mo yan. Focus ka na lang muna sa finances mo, sa pag-aaral mo, sa knowledge mo, para mas marami ka pang matutunan. Pag-aaralan mo mabuti kung paano aangat ang buhay mo. Okay? And then one day, baka ikaw tong nasa telenovela na mahirap noon, in the future, 5 years from now, multi-billionaire ka na, multi-millionaire ka na, mayaman ka na. And then, makikita mo siguro one day yung person mo again, parang back from the past, o ano ka ngayon, noon, iniwan mo ko sa ere dahil walang-wala ako, ngayon, nasa taas na ako. You know what I mean? So, this is like a encouragement message for you, mga kapatid, if you needed this advice. So, maraming salamat dahil ikaw ay tumututok. Tinututok mo, o isa ka sa mga tumatangkilik to any of my tarot reading videos. Maraming salamat. And sana ay nagbibigay ito ng encouragement sa iyo, mga kapatid, na to keep going, to keep working. Hindi mo kailangan na mag-stick sa person na iiwan ka sa ere dahil walang-wala ka. You know? So maybe this is just not the person or the right person for you. Maybe this is the right time for you to keep going, na hindi siya kawalan. Okay? And yung iba naman sa inyo dito, especially if you're in a relationship, para hindi magkaroon ng detachment, kawalan ng gana sa relasyon, keep going. Continue sa express ng nararamdaman mo sa inyong partner, pagbibigay regalo, text message, or sulat, yung nararamdaman mo. Again, words and action dapat. Hindi lang yung words with action din. Para happy family, happy relationship. Yung iba naman sa inyo dito, nagkakaroon ng gap sa inyo, or walang dahilan kung bakit siya, or ito ang dahilan kung bakit siya lumayo sa iyo, dahil nakikita niya na may karelasyon ka na. Nakikita niya na masaya ka na with your family, with a happy family. So, kontento na siya. Your person is still trying hard na makapag-move on na siya. But then again, this is, para bang nakakaroon siya ng awakening. Meron tong awakening na huli na ang lahat sa realization niya. Wala na, taken ka na. Kaya lang sa kanya, huli na ang lahat.
nahihirapan siya. Nahihirapan siya makapag-move on sa'yo. Pinapanalangin ka niya, kasali ka sa mga panalangin niya, na sana ay masaya ka na kung saan ka man naroon, na sana okay ka lagi. At meron naman dito na lumalayo siya sa'yo dahil your person is focusing sa pag-aaral, sa trabaho, sa finances, sa negosyo. Yes. Meron naman ditong may communication lang sa'yo, kaya lang konti lang. Limit lang yung communication niya sa'yo kasi busy yung tao mo. Okay? So hanggang dito na mga kapatid, sana nakaresonate kayo. I love you guys and I hope to see you guys in my next reading. At maraming salamat po sa tumatangkilik dito sa aking NF, my tarot reading videos, The Star Talking Tarot. I love you guys. Bye!